pray na kami po'y pinagpala mo at magiging pagpapala kami sa lahat ng mga tao na kapaligid sa aming Panginoon. Hallelujah. Dahil ang tanging pinangahawakan namin ay ang wagas na pag-ibig mo, Panginoon, para sa aming Panginoon. Nais namin na maramdaman ito ng mga tao, Panginoon. Hallelujah. Sa pamamagitan namin, Panginoon. Nais namin dumaloy, nais namin makalat, Panginoon, ang pag-ibig mo para sa amin ay wagas, Panginoon. Hallelujah. Sa pag-ibig mo, O Diyos, di man sa dakilang pag-ibig mo, tanggapin mo, O Diyos, ang nawin. Tanggapin mo, Jesus, sa hiling ng magpupuri yan, dakilang pag-ibig mo, tanggapin mo, Diyos, ang nawin. Tanggapin mo, Jesus, sa hiling ng pagpupurihan,
kaming aawit ng pagsamba sa iyo. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Panginoon,
Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, good morning po mga kapatid. Ayun, may sumagot. Ano ho? Ibig sabihin, good din ang morning nila. So ngayon po ay September na, official na po ang Christmas season sa Pilipinas. Alam naman natin na sa Pilipinas, pag tungtong number, ayan. Tayo daw po yung pinakamahaba talagang nagse-celebrate ng Christmas. Kaya may mga, lumitaw na ba si Jose Marichan? Lumitaw na kung saan-saan lumitaw. May nanggaling sa Himpapawid, may nanggaling sa dagat, si Jose Marichan. So, purihin po ang Panginoon. Sa social media naman, patuloy ang pagsikat ng mga kontrakto, at ng DPWH, yung mga district engineer. Pero isang post na nagsabi kahapon, daw ang gusto niyong parusa sa mga napatunayang nag-corrupt. Kasi wala pa naman talagang nakulong dahil sa corruption. Pagkapalit ng administrasyon, napapalaya din. Sandali lang sila. Katunayan nga, nakakalungkot yung nag-iimbestiga, ganun din naman. Galing din sa kulungan. Kaya patuloy natin pag-pray yung ating bayan. Ulitin ko, may pakialam tayo. Tayo ay asin. Tayo ay ilaw. Mag-ingay po tayo. Huwag daw puro dasal sa sulok. Kailangan nating sumama sa pag-expose. Pati ang PCEC, yung kung saan ang member ng ating church, nag-focus po sila, mga kapatid. So may nag-post kahapon, daw ang gusto parusa sa napatunayan? May nagsabing Silya Electrica, filing squad, hugot ulo. Ako nagtatype na ako, lunurin sana sa Puso Negro Naalala ko yung pinag-aaralan natin, vengeance is mine. Sabay, delete na lang. Alam nyo, mga kapatid, paano yung gano'n? Sasabihin nyo, sa mga katulad natin, hindi bagay mag-comment ng gano'n. Pero, tandaan natin, may batas dito sa lupa na dapat nilang pagbayaran. Dapat sila magbayad sa batas dito sa lupa. Ang Diyos, pagka gano'n, hands-off siya. Kung siya lang, papatawarin niya kung hingi ng tawad. Pero, mga kapatid, may batas pa rin sa lupa. Amen! Okay, ready na po ba tayo mga kapatid? Title ng ating message ngayong September, baka maging tema. Alam niyo, hindi naman ako naglalagay ng team. Ang team ay pang 1 buwan, pang 2 buwan. Pero kapag nag-start ako, tulad niyan, The Kingdom Within, minsan sinusundan ng Panginoon. Lunes pa lang, Martes pa lang, binibigyan niya na ng karugtong mga kapatid. Kaya nagiging tema siya. So, The Kingdom Within. Sino naniniwala na ang kaharian ng Diyos ay nasa atin? Amen. Mga kapatid, amen na amen tayo dyan. Pero gusto ko lumalim tayo dyan, mga kapatid. Ito daw po kasi ang sekreto. May mga Kristiyano, mga kapatid, ang tatagal na. Ang dami ng bersikulo, pero hindi pa rin may pamuhay ito. Tulog tayo sa katotohanan ito na may kaharian sa loob natin. Sipin niyo na, may kaharian sa loob natin. Kaya ang daming bersikulo na nagsasabing, wake up, O sleeper, gumising ka, ikaw na natutulog. Ikaw na natutulog. Sinabi rin doon sa Isaiah, arise and shine, for your light has come. Yung light na yun na nasa loob natin, yun ang kingdom. At tingnan natin katangian ng kingdom na yun, mga kapatid. Ready na po ba tayo? Mga kapatid, ako wala pa rin dito. Pati ako hindi consistent sa awareness ba. Yung pagkagising mo sa umaga, conscious ka na may kaharian dito. Pagbangon mo sa umaga. Dapat kasi ganun Wala pa ako doon.
gusto kong sabayan nyo kung mag-grow tayong lahat dito. Kasi ito po talaga ang sekreto. Ang ipamuhay. Sa ibang churches, natutuwa ako, meron silang kingdom culture. Ibig sabihin, kultura na nila ang ipamuhay, ang kaharian ng Diyos. Grabe, ano? Andun na sila. At sana marating din natin yon, no? So, the kingdom of God within you. Okay? Ready na tayo? No? You remember this, mga kapatid? Is Jesus' kingdom physical or spiritual? Nung last month, napatunayan natin na ang kaharian ni Jesus hindi katulad ng kaharian ng mga presidente at hari ngayon na meron silang Malacanang, meron silang White House. Ang kaharian ng Diyos ay spiritual, nasa tao. Kasi magiging limited lang si Jesus kung magtatayo siya ng kaharian sa Israel. Nasa Israel lang siya at nasa gabinete. May mga gabinete, malilimitahan siya. Problema sa Pilipinas, sa Russia, sa Yemen, ano mangyayari sa kanya? Hindi katulad nung ang kingdom ng Diyos, spiritual. Lahat tayo pinaghaharian at gagamitin tayo ng Diyos para lumaganap ang kanyang kaharian. Mas mabilis. Amen ba? At yan sa mensahe niya, napatunayan talaga natin na ang kingdom of God ay nasa atin, meaning spiritual siya. Bulay-bulayin niyo po ang sinabi ng pastor na ito. Sabi niya, what's going on in the inside? Listen to this, mga kapatid. What's going on in the inside, in your inside, is way more important than what's going on the outside of you. Tagalogin mo nga, Kuya Public at Alele. Yung daw nangyayari sa loob natin ay, di ba, mahal na mahal natin ang panlabas natin eh. Pinapaputi, pinapakain, pinapaganda. Pati mga ilong, pinapatangos. Yung kilay, tattoo na. Pati kalbo ngayon, tattoo na rin. Talagang mahal na mahal natin yung outside. No? Hindi lang yon. Pati yung pleasure outside. Gusto natin nasisiyahan yung ating sarili, pasaya yung ating sarili. Pero ang sabi dito, what's going on in the inside of you is way more important than what's going on the outside of you. Higit na mahalaga. Malayong higit na mahalaga ang nangyayari sa loob mo kaysa sa panlabas. Sino naniniwala rito kapag masaya ang kalooban mo, masaya ang labas? Kapag masaya ang loob mo, kapatid, masaya ang buong bahay. Amen ba? Nagmamanifest lang yung nasa loob. Kaya dito pinapakita yung pagpapahalaga nung nasa loob natin. Yung inside, mga kapatid. Okay? Layunin muna natin sa pag-aaral na ito. Pakinggan niyo po. Apat ang layunin natin sa pag-aaral na ito. The kingdom within. The kingdom within. Layunin natin dyan, Pastor? Una, magkaroon ng malalim na pagkaunawa sa kaharian ng Diyos. Bakit si Jesus? Sa kanyang pangangaral ay laging sinasabi, ang kaharian ng Diyos ay matutulad sa ganito. Ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ng langit, pareho lang po yun, ay katulad ng ganito. Sa talinghaga, ginagamit niya palagi ang kaharian ng Diyos. Kasi yan ang reality. Papunta pa lamang siya, pasimula pa lamang siya, si John the Baptist pa lang, ang sumisigaw, repent, for the kingdom of God is at hand. Magsisi kayo, paparating na ang kaharian ng Diyos. Ganon din si Jesus. Gano'n ba kahalaga itong kaharian ng Diyos? Sa atin. Number 2, magising. Ito yung sinasabi ko. Magising ang ating kamalayan. Hello? Na may kaharian sa loob natin. Ulitin ko. Higit na mahalaga daw po ito. Kahit ang dami mong talata, kung di ka naman aware na merong kaharian ng Diyos sa loob mo, tatalunin nung aware, nung conscious sa kaharian nasa loob niya. Yung taong matagal ng Kristiyano, yung taong maraming alam na bersikulo, tatalunin niya. Yung marunong ipamuhay ang kaharian ng Diyos dito sa lupa, tatalunin niya yon.
Kaya sekreto talaga sa paglago, ang matured na anak ng Diyos, ang matured na Kristiyano, yung ipinapamuhay, gising yung kanyang kamalayan sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, ang daming revelation ngayon sa akin. At gusto kong i-share talaga sa inyo, mga kapatid. Pati yung ating mind, pinag-aaralan ko, mga kapatid, alam niyo ba, pakinggan niyo ito, medyo science to at doktor. Ang nagagamit lang daw sa utak natin, ito, 10% lang, low. 10% lang sa utak natin ang nagagamit. Na? Hindi nagagamit yung 90%, which is yung subconscious mind. Ang subconscious mind, mga kapatid, yun ang isip ng ating spirit. Yung ating spirit, pakinggan nyo, ito yung iyong higher self. Ito yung iyong inner self. Amen? Amen o ba? Yan ang gusto mo sa salita ng Diyos. Yan ang palaging masaya. Gusto niya lagi joy. Gusto niya lagi love. Gusto niya lagi peace. Amen? Kung gising daw ang iyong subconscious, hindi ikaw yung nanay sa bahay. Hindi ikaw yung teacher sa school. Hindi mo identity yon. Trabaho mo yon. Amen? Sa bahay naman, nanay, ano yon? Tungkulin mo yon, mga kapatid. Pero sa subconscious, wala yung identity, kundi anak ng Diyos. Yun lang, nagtitipay sa'yo, anak ng Diyos. Anak ba kayo ng Diyos? Amen? Tayo lahat, anak ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Number three, mga kapatid, pangatlo, ipamuhay ang kaharian sa araw-araw. Ang kaharian ng Diyos. Layunin ng ating pag-aaral, hindi lang magising sa yung kamalayan. Tama ba ako sa Tagalog? Kamalayan. Filipino teacher, kamalayan. Tama, no? Yung parang consciousness mo. No? Kamalayan. Magising yung, tulog kasi yun eh. Madalas, ano ha? Linggo, gising. Lunes, tulog. Pag nakakarinig ng salita ng Diyos, uy, alerto yun, mga kapatid. No? Pero, Monday, ito lang daw ang gumagana. Yung brain natin sa harap, 10% lang. Kaya daw sobrang attached tayo sa mga nakaraan. Nakarecord dyan yung nakaraan. Kaya pala may depression, feelings, emotion. No? Yung 10% lang. May mga taong napagana nila yung kanilang 90% na subconscious mind. Sila daw ang successful. Hello. Sila daw ang matagumpay, mga kapatid. No? Amen? Kaya daw pala sinabi ni Jesus, kapag kayo nananalangin, ariin mong tinanggap mo na at ano daw? Tatanggapin mo nga. Pag ikaw daw may hinihiling sa Diyos, no? Yung hinihiling mo, sabi ni Jesus mismo, ariin mo nang tinanggap mo na. Mga kapatid, ang makakagawa noon yung isip sa likod natin. Ariin mong tinanggap mo na at matatanggap mo nga. Amen? Matatanggap mo nga. Amen? Mga kapatid, lalalim po tayo dito. Huwag kayong mag-alala. Malayo pa naman yun. Nasa layo din tayo. Number 3, pamuhay ang kaharian sa araw-araw. And number 4, mag-reflect yung buhay ng hari sa buhay natin. Mag-reflect. Oh, may kaharian pala na nandito sa loob natin. Nandito pala ang kaharian ng Diyos. Layunin natin na mag-reflect. Ano ba yung mag-reflect? No? Mag-reflect. Yung reflector, pag nag-ilawan, nagre-reflect ng liwanag. Tama po ba ito? Nagre-reflect ng liwanag. Oh, nandito pala ang kaharian ng Diyos. Yun ay liwanag, mga kapatid. No? Layunin ng Diyos na mag-reflect din. Mag-reflect. Kuhan niyo po. Kaya pala sinabi ni Jesus, kayo ang ilaw. Hindi sinabi ni Jesus, kayo ay magiging ilaw. Uy. Diretso sinabi niya, kayo ang ilaw. Ilaw ka. Gumising ka sa iyong kamalayan. Ilaw ka. At hindi rin sinabi
magpakailaw kayo o maging ilaw kayo. No! Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Amen? Amen? Number 4 yun. Mag-reflect yung ilaw makita sa atin. Mag-reflect ang buhay ng hari, si Jesus. Siya ang best example ng pinaghaharian ng Diyos. Paano siya gumalaw? Paano magsalita? Paano mangaral? Paano mamuhay? Obserbahan nyo. Yun ang pinaghaharian ng Diyos. Ito, yun ang gusto ng Diyos sa atin. Amen? Amen. Ang panalangin ni Jesus, dumating nawa ang kaharian mo at mangyari nawa ang kalooban mo dito sa lupa kagaya ng sa langit. Amen? At ginawa yun ni Jesus. No? Dahil walang sakit sa langit, bawat madaanan niya, pinapagaling niya. Walang nagugutom sa langit, yung walang makain, pinapakain niya. Amen? Yun ang kingdom. Culture ni Jesus. Yung kultura na niya yun. Sapagkat naunawaan niya mabuti ang kaharian ng Diyos. At sobra yung kanyang kamalayan. Gising na gising siya na siya'y pinaghaharian ng Diyos Ama, ng Banal na Espiritu. Si Jesus na yon, pero kinailangan pa rin siyang mapuspos ng Holy Spirit kasi nasaan yung tao siya. Kuha niyo yan? Kuha niyo yan? Nasaan yung tao siya? Kaya napuspos pa rin siya ng Holy Spirit. Okay, diretso na po tayo. Lucas 17:20 and 21, sabi niyan, the kingdom of God does not come with observation. Oh, nandun pala ang kingdom of God sa Kapitolyo. Nandun pala ang kingdom of God sa San Fernando, sa Malacanang. No? No! Sabi diyan, nor will they say, see here or see there. Ibig sabihin, hindi sasabihin nandoon, nandito. Ibig sabihin, hindi siya talaga physical. At eto, nilinaw na nga, ang sabi, for indeed, the kingdom of God is within. Sabihin nga ninyo, within. Sabay hawak sa inyong dibdib, within. Within. Ganyan ang harian ng Diyos, mga kapatid. Grabe. Ito pa lang, maupo ka pa lang at isipin mo, may kaharian sa loob ko. At hindi ito ang kaharian ng Saudi Arabia, kaharian ng Qatar, o kaharian ng, ano ba yung mga may presidente ngayon na hari, hindi ito hari. Kaharian ng Diyos, imagine nandito. Kaya pala si Jesus sumasabog. Kapag dumaan sa mga tao, gumagaling, mga kapatid, nangyayari ang kalooban ng Diyos. Hallelujah, dito sa lupa, kagaya ng sa langit, mga kapatid. So the kingdom of God is not a physical place. Malinaw na. Kaya nililinaw to, ang dami pa rin mga simbahan ngayon naghihintay sa kaharian ng Diyos na ito ay maging physical. No, lumabo na po yun. Malabo na po yun sa mga bagong pag-aaral, mga kapatid. Hindi maghahari ang Diyos ng physical. Mananatili ang lupa ganito. Pag-aharian lang ng Diyos ang tao. Naging dwelling place ng Diyos ang tao para mangyari ang kalooban niya. Tayo ang gusto niyang pagharian sapagkat ang sabi, hindi tatahanan Diyos sa mga bagay na nilikha ng kamay ng tao. Never siya. Kahit ipaggawa mo siya ng malaking palasyo. Pagkaganda ng munisipyo ng Bataan ngayon, napansin niyo ba? Pagandaan ng munisipyo, yung Bataan, ang ganda ng Samal, ang ganda ng yung Samal, parang Las Casas kasi may area yata noon, Las Casas. Ang gaganda ng mga munisipyo ngayon. No, kahit pa anong ganda ng building na ipapagawa, nagagawin mo para tumahan doon ng Diyos, sinabi na ng talata sa Bible na never tatahan ng Diyos sa mga kamay na ginawa ng tao. Gustong tumira ng Diyos sa kamay na ginawa niya mismo. Ano yun? Tao. Tayo ang dwelling place ng Diyos. Kaya sabi sa mga taga-Korinto, hindi ba ninyo alam? Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit? Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Banal na Espiritu at siya'y nakatira sa inyo? Joke ba yun? Hindi joke. Hindi biro yun. Nakatira talaga ang Diyos sa iyo.
So, ang problem lang talaga kamalayan. Kuha niyo po? Amen? Grabe to, mga kapatid, no? Hasabog ka dito, amen ha? Hallelujah. The kingdom of God is not a place, but an inward transformation of the hearts. Na? Panloob na pagbabago ng puso. Hindi siya pisikal. Sa loob siya. Na? At ito ang expression ng Diyos. Yung very being ng Diyos sa pamamagitan natin. Amen? Ang ganda nito. Ulitin ko, sa pamamagitan ng Diyos. Yung very expression ng Diyos na righteousness, holiness, joy, happiness, healing, yung very expression ng Diyos through us, sa pamamagitan natin. Gustong ilabas ng Diyos through us. Through us na kanyang mga anak. Amen? Seryoso kayo. Amen? Palakpakan natin. Na, Romans 14:17, balikan natin ito. May maganda pa rin sinasabi dito. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking. Eating and drinking. Ang kaharian ng Diyos, sabi, hindi tungkol sa pagkain at inumin. No? Hindi dahil nagsalo kayo, nag-fellowship kayo, nagkainan kayo, ay yun na ang kaharian ng Diyos. Physical yun. Tama po ba? Ang kainan, physical. Ang inuman, physical. No, it's not a matter of drinking and eating. But ano sabi niyan? But righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit na nasa atin. Righteousness, peace, and joy. Hindi nakikita yan. Hindi physical yan. Spiritual yan. Tama po ba ako? Na? At tandaan yan. Tandaan nyo to. Ito ang karakter. Ito yung katangian ng kaharian ng Diyos. Pag nakakita kayo ng ganyan, yung tatlong yan, malilinaw na tanda iyan ng kaharian ng Diyos sa buhay ng tao. Ano daw ulit? Righteousness, peace, and joy. Kapag nakikita mo sa tao yan, successful ang tao. Masaya ang tao. Na? Sapagkat nagmamanifest sa kanya ang kaharian ng Diyos. So, eating and drinking is physical. Pero hindi naman masama yan. Kakain pa rin tayo, mga kapatid. Kaya nga meron tayong ihaw-ihaw eh. Amen? Kakain pa rin tayo. Hindi namin siya. Pero sinasabi dito, yung lalong higit na malaga, yung righteous, yung physical yun, eating and drinking is physical, and then yung righteousness, peace, and joy, yan po yung spiritual. Yan yung kingdom, mga kapatid. Sinong gusto ng righteousness, peace, and joy? Wow! Kung merong kailangan sa Senado, sa Kongreso, righteousness, peace, and joy. Nakakalungkot. Dati ang mga senador busy sa paggawa ng batas. Masaya silang, ang ganda ng batas na yan. Itaas ang sweldo ng teacher. Pagtulungan natin ipasa. Ganon sila. Na? Ang ganda ng batas na yan. Tungkol sa PWD at senior, okay, pagtulungan natin ipasa. Wala na. Nawala na sila sa linya, mga hurado, mga ano na sila ngayon, mga tag-investigador. Mga investigador na lang ng mga kapalpakan nangyayari sa gobyerno natin. Naging gano'n na ang Senado, taga-imbestiga ng mga hindi magandang nangyayari sa atin. Alam niyo po kung siseryosohin niyo yung pagsubaybay sa issue ng flood control, malulungkot talaga kayo at maaapektuhan kayo. Ako, medyo dumidistansya ako dahil kumisan talaga ay nagbabasa ka lang, nanonood ka lang kung bakit tumataas yung presyo ng tubo mo. Di ba? Naaapektuhan ka o sabihin hindi ka naaapektuhan. Lalo na kapag nakita mo trillion. Tapos nakita mo yung semento, pulburon na lang ng Goldilocks yung nandoon, mga kapatid. Tapos yung mga bakal ang papayat. Meron naman ako nakita, daan, walang bakal. Grabe, daan na walang bakal sa norte pinakita. No, sementadong bakal, ay sementadong daan, walang bakal. Nag-iba ako, walang bakal. Meron pa nga daw kawayan ng bakal. Santa Maria. Ano? Mapapaano ka talaga, mga kapatid. Kaya anong gagawin natin? Magiging tayo. Baka ito na yung pag-asa ng bayan natin. Sumobra na tayo sa dasal. Mga kapatid, kailan ba natin Allah, Jesus reigns, revival. Kami po tuwing magkikita, palagi pinapanalangin ang bansa.
Baka sumobra na tayo sa dasal sa bansa. Baka naman kailangan na natin magingay bilang asin, bilang ilaw. No? Magingay tayo. No? Makilaw tayo sa tama. Kung meron dapat expose din natin. No? Huwag na lang tayong mag-comment ng mga lunod sana kayo, mamatay sana kayo. Huwag na lang, hindi bagay sa atin. Amen? Okay. Pag may hari, siyempre, may kaharian. Pag may harian, may hari. At alam niyo ito, misteryo ito. Ulitin ko, misteryo ito. Hindi ito pinahayag kay Mateo. Hindi ito pinahayag kay James. Hindi ito pinahayag kay Juan. Hindi ito ipinahayag sa 12. Ipinahayag lang ito kay Pablo, ang apostol ng mga hentil na katulad natin. Remember, si Pablo late na siya dumating. Si Jesus nasa langit na. Tinawag lang niya kasi si Pablo, si Saulo, walang tigil bilanggo ng mga born-again Kristyano, ng mga Kristyano. Yung usik niya, sinalubong ni Jesus sa daan ng Damasco. Si Saulo, oy, baligtad si Pablo sa light. Di makakita. At mula noon, iba na ang pangaral. Doon nang galing ang gospel of grace. Dito rin, nasabi ni Pablo, ito binunyag niya, yung mystery. Today, God has chosen, pinili ng Diyos, to make known, na malaman natin. Pinili ng Diyos na malaman natin. Among the Gentiles, malaman natin mga hentil. The glorious riches of this mystery. Grabe, hindi basta mystery. Ito'y malwalhating misteryo. Mayaman sa kalwalhatian itong misteryong ito. Ano yung misteryong ito? Which is Christ. Saan daw si Christ? In you. Christ in you. Misteryo yan. Maraming hindi gising. Hindi nila alam si Kristo nasa kanila. Christ in you, the hope of glory. Kamalayan, doon nagkakatalo. Yung hari na may kaharian nasa atin. At ito yung misteryo na ngayon ay sinasabi na. Pero ang mga talatang ito ay dumadaan lang sa atin. Pag Sunday, uwi na, tapos na. Pangangaral ni Pastor, wala na. Amen? Amen. What if seryosohin natin itong mga talatang ito? Christ in you, the hope of glory. The hope of glory. Alam niyo yung glory, hindi basta ito sinag ng araw. Ito'y success. Ito'y pagningning. Yung si Pacquiao, nakataas ang mga kamay dahil sa 8th division champion, ang dami nagsisigawan sa Las Vegas, mga that's an example yun ng malwalhating narating ng tao. Glory yun. Glorious. Very glorious. No? At maraming meaning. The hope of glory. Sino gusto maging malwalhati ang buhay? Maging glorious ang buhay natin. Christ in you, the hope of glory. Palakpakan mo. Siya ang pag-asa. Siya ang itinuturong pag-asa, kapatid. Siya ang itinuturong pag-asa. The hope of glory. Christ in you, the hope of glory. Hallelujah. So malinaw, si Jesus ang hari, naghahari sa atin. Malinaw po ba? Malinaw yan, pastor. Yun yung problema, yung kamalayan. May hari palang naghahari sa atin. May kaharian pala sa loob natin. Pero ang problem yung ating kamalayan. No? At dito, sabay-sabay tayong gigising habang nagpapatuloy tayo sa September. Ano po? At ang laging nakikita na manifestation ng kaharian. Pastor, paano mo makikita sa buhay ng tao nagmamanifest yung kaharian ng Diyos? Nabanggit ko na kanina. Na? Righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Masayahin. Ano ha? Observer lang siya. Mga kapatid. Hallelujah. Ako, weakness ko, aminin ko sa inyo. Weakness ng pastor nyo? Traffic. Traffic. Weakness ko yun. Yung, wala ka namang magawa. Ano, yung, naubos na yung oras mo sa daan, hindi ka pa nakaka-uwi.
Dahil sa sobrang traffic, yung pupunta pa sa pilar na yan. Sinasabi ko pa kay Ate Maylin mo, tingnan mo nga kung ano nauuna sa order na ito at pagkayari ay kotse. Buti bakal, nagbabay. Ganon. Pero, the past days, sinubukan kong i-enjoy yung peace. Wala ka naman na magagawa, hindi ka naman pwede lumipad, di po ba? Traffic nga hayaan mo. Wala. Observer ka lang. Pag bumilis, pag bumagal. Pero yung habang nai-stress ka, gusto mo na umuwi, gusto mo na magpahinga, ano ba naman kasi yung tricycle na yon? Nasa panglima, yung pala ang luwag-luwag sa harapan niya, walang kasasakyan. Pero siya pala yung nagnilikha na lalo ka lang may stress. So, tiniray ko. Living in the kingdom, okay na. Para ka lang nag-observe. Sige lang. Buwi ako sa bahay, mayapa ako. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Ako naman, ang pastor niya naman, tao pa rin, mga kapatid. Kaya, nasasabi ko pa rin yun, mga kapatid. No? So, ang manifestation palagi, righteousness, peace, joy in the Holy Spirit. Napansin nyo ba? Makinig kayo, gaganda na example natin ngayong umaga na ito, kayong bibitiw. Napansin nyo ba, na kahit saan magpunta si Jesus, may pagsasaya, may party. Kahit saan siya mapunta, party. Meron ba naman bulan na nakakita, hindi ka magpa-party. Meron ba naman 10 ketongin, hindi ka magsasaya. Nagumaling. Meron ba naman lumpo, habang buhay na lumpo, gumaling, hindi ka ba magsasaya, malulungkot ba yung mga kapitbahay noon? No? Amen? Kahit saan makarating si Jesus, maging nangangaralan siya o nagpapagaling, nagpapakain, parang party ito sa kanya. Mga kapatid, laging present itong tatlong ito, nakatangian ng harian ng Diyos. Righteousness, peace, and joy. Mga kapatid, yung mga sakim sa kaharian ni Jesus, yung mga greedy, nagagawa niyang generous. Ang problema daw sa issue ng flood control at DPWH at District Engineer and Contractor ay sobrang greedy. Amen? Yung kwento ko sa inyo, sana mga mangyan na lang yung namumulo doon. Di ba? Yung mga mangyan, naalala niyo yung kwento? Mga mangyan? Na? Kinukuha lang nila yung para sa kanila. Ayaw nilang kumuha ng labis dahil baka walang makain yung kapwa nila. Amen? Na? So si Jesus, yung mga sakim, greedy, nagagawa niyang maging generous. Gaya ni Levi, ni Mateo Levi, na naganda ng malaking piging dahil ginawa siyang alagad. Mga kapatid, matandang issue na po ang corruption. Panahon pa ni Jesus, may mga greedy na. At si Levi, si Mateo, na ginawa niyang apostol, mga kapatid. Tingnan niyo si Jesus na sa criteria ng mundo, hindi pa pasal apostol si Mateo, magnanakaw taga-BIR. Ba't mo gagawing apostol yan? Baka masira ang grupo niyo. Jesus Mariosep ka. Kilala namin magnanakaw yan taga-BIR na si Mateo Levi. Pero ginawa niyang alagad. Ganun si Jesus Ibang klase, gumalaw mga kapatid. Na? Binibigyan niya ng pag-asa. Tayo gusto natin mamatay, tamaan na ng kidlat yung mga yan Pero siya, wow. No? At anong ginawa ulit ni Levi? Hindi ako maka-get over dito mga kapatid Yung talatang ito, naging paborito ko. Nung matapos niyang tawagin si Levi, inaya ni Levi si Jesus. At sobrang tuwa, inaya niya si Levi. And sabi, then Levi hosted a great banquet. Kasi yung great banquet, natutuwa ako Great banquet, malaking piging. Malaking piging ang inihanda ni Levi, ni Mateo Levi kay Jesus. Nagpatay ng baka, kambing, usa, lahat, great banquet. Ito yung shocking. Ano yung shocking dyan? Sino ba yung mga bisita?
Sino yung mga bisita? Kaya naging paborito ko yung verse na ito. Sino yung mga bisita? A large crowd of tax collector was there. Grabe. Along with others who were eating with them. Nakikisalo sa kainan kay Jesus, mga magnanakaw na tax collector. Noong panahon yun, mga kurap ang kasalo ni Jesus. Kaya dito mapapahiya yung mga mapag-condemn, nagbabanal-banalan. Mapapahiya. No? Masasara ang bibig ng mga self-righteous na tao. Dito, ano yan? Si Jesus, sinira niya yung tinuturo ng ibang simbahan. Ang banal at kasalanan, hindi pwedeng magsama. Kaya kung minsan meron tayo iniimbita rito at medyo mabisyo, sasabihin niya, Brad, wag na lang ako, baka nasa gate pa lang ako, masulog na ako. Brad, sa dami kong bisyo, baka hindi ako makapasok sa simbahan niyo. Baka masulog ako. Dahil sa teaching na yun, na pinakalat ng iba, ng Diyos, parang galit sa banal, malayo sa banal, pero iba naman ang ginagawa ni Jesus, nakikikain sa mga makasalanan. Mali sinabi ko, galit sa makasalanan, namumuhi sa makasalanan. Yun ang kinakalat nilang pangangaral. Pero si Jesus, nakikisalo sa makasalanan. Mga magnanakaw, baka hindi natin alam, nandyan din sila diskaya. Amen. Amen? Allah. Romans 2, it is the goodness of God. It is the goodness of God. Ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa tao para magsisi. Uy. Romans 2. Ang kabutihan ng Diyos ang aakay sa tao para magsisi. Para magbago. Hindi yung bagsik ng Diyos ang aakay sa tao para magsisi. Hindi yung galit ng Diyos ang aakay sa tao para magsisi. Romans 2, ang sabi, ang pag-ibig at kabutihan ng Diyos ang aakay sa tao para magbago. Amen? Diba? Ang Jesus way. At kapag tinuro mo, kulto ka na. Ako nagiging kulto sa iba. Sobrang daw bait ang Jesus ko. Ayun o. Ano magagawa ko? No? Yung vengeance is mine, i-share mo sa kanila. Ay, parang unfair. Ganun maghiganti ang Diyos. Paano na yung ganun? Paano na yung nagnakaw? Paano na yung rape? Paano na yung... Bakit sa'yo? Ano ba ginamit ang Diyos? Di ba grace din? Amen? Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Eto ba isang kurap? No? Napapanahon yung ano natin. Eto ba yung isang kurap? Sino nakakilala rito? Ano pangalan nito? Si Zacchaeus. Sikat na sikat po yan sa Lucas 19. Mali po yan, Lucas 14. Lucas 19 po yan. Si Zacchaeus po, ang height daw po niya ay ano lang. Kasi laki ni... Huwag na. Sabihin na lang natin yung height. Nasa ano lang daw, 4. 4 ang liit nun. No? 4. At si Jesus, very popular na siya noon. Si Jesus, kilala na siya. Kaya nung mabalitaan sa Jericho, bayan ni Zacchaeus, si Jesus daw dadaan dito. Marami na agad tao sa daan. Pagkarami-raming tao sa daan. No? Ang problema kay Zacchaeus, si Zacchaeus po chief tax collector. Ay, grabe po ito. No? Kaya niya magpalabas ng 18 kotseng marangya sa custom. Kayang-kaya niya. Walang problema kay Zacchaeus, mga kapatid. No? Mga luxury car, kaya niya ilabas sa custom yan. Chief ba naman? Hepe. So ito, kilala sa lugar nila. Hepe. Baka malalaki ang kwintas nito. At higit sa lahat, yung kotse nito, may payong. Yung sa akin, mga kapatid, yung sasakyan ko, pag binuksan ko yung pinto, kapote. Siya payong. At ano po ang problema? Eto
Ano ang problema na Sakeo? No? Nandun lang siya sa likod ng mga binti ng mga lagis ng tao. Sisilip-silip lang, pagkaliit-liit na tao. Sisilip-silip lang dito. No? Doon sa mga matatangkad. No? Hopeless si Sakeo. Hopeless. No? Hindi niya makikita si Jesus. So linga rito, linga doon. Ayun, nakakita ng puno ng sikomoro. No? Tinakbo niya yung puno ng sikomoro at inakyat doon. Imagine, kilalang tao. Mag-isip kayo ng kilalang tao sa Kapitolyo, tapos nasa puno ng Kapitolyo. Sa Capitol Drive na yun, makakita lang ng parada. No? Pero baliwala yung kay Sakeo. Makita lang niya si Jesus. Amen? Makakita ka ng hepe ng biyaya. Nasa itaas ng puno ba? Hepe, anong ginagawa niyo dyan? Diba? Ganun eh. No? Sikat itong darating, higit sa lahat. Merong curiosity kay Jesus. Bakit ganito kasikat si Jesus? No? Gustong-gusto niyang makita. Pero, magnanakaw yun. Magnanakaw yun. No, mga kapatid. Anong ginawa niya? Inakyat yung puno ng sikomoro. Ito yung matindi, mga kapatid. Ano yung matindi? Si Jesus, sa paglalakad, tumigil sa tapat ng puno. Hindi lang siya tumigil, tumingala pa. Hindi lang siya tumingala, tinawag pa niya si Sakeo. Sakeo, ang pangalan! Sakeo, come down. Bumaba ka. Quickly. Now, for today, I must stay at your house. Pupunta ako. Alam niyo yung isang kilalang tao, popular, papasok sa bahay niyo noon, ay nako, sikat ka. No? Pambihirang karanasan yan. Kaya si Sakeo, bukod doon sa tinawag niya yung pangalan niya, personal, Sakeo. Yung pagkaaya ni Jesus na pupunta pa sa bahay, hindi lang niya nasilayan, makakasama pa niya, mga kapatid, overwhelming na yun. Sobra-sobra na yun kay Sakeo. Eh, tuwan-tuwa siya. Tuwan-tuwa siya. No? Ano ba, mga kapatid, tingnan niyo yung sitwasyon. Hindi ito, hindi ko alam saan kumuha ng handa si Sakeo eh. No? Kasi biglaan ito, no? Baka hindi ka na pwedeng paki-inter nito o dahil ano na eh. No? Hindi ka na pwedeng, mga kawal, mga bata ko, magsipamalengke kayo at mailuto ka, hindi. No? Siguro ito, nagpabili ka lang ng mga lutong ulam na masasarap, nag-order sa mararangyang restaurant, at talagang pinakain siya. O baka naman sa yaman niya, palagi siyang may masarap na pagkain. Amen? Pwede rin, mga kapatid. Ang sarap pag-aralan nito, mga kapatid. Nag-enjoy ba kayo? Ang sarap po, binibigyan natin ito ng buhay. Eto na, matindi. Habang sila'y kumakain, wala namang Bible study, wala namang prayer meeting, wala namang pangumbinsi sa relihiyon, wala namang pag-aakay na nangyayari, wala namang sinasabi si Jesus, Sakeo, sumama ka na sa amin, ha? Magbago ka na. Wala. Pero may nangyari kay Sakeo habang kumakain. Ano ang nangyari? Tumayo si Sakeo. Tumayo si Sakeo. Bakit? At sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahirap ang kalahati ng aking mga... Grabe. Kung meron pong trilyon to, kalahati bibigay sa mahihirap. Ano nangyari? Ang kabutihan ng Diyos ang ahakay sa tao para magsisi. Walang pananakot. Hindi sinabi ni Jesus, Sakeo, pag di ka nagbago, pupunta ka na inferno. Sakeo, pag di ka tumigil, magkakasakit ka. Walang ganon. Walang ganon. Hindi ganon si Jesus. Maamo si Jesus. Ibang ginagamit niya, pagmamahal, pag-ibig, kapayapaan, kagalakan. Nagsasaya lang naman sila eh. Peace and joy in the Holy Spirit. Nagsasaya lang naman sila. Party. No? Pero si Sakeo, kalahati ng kayamanan niya, sinabi agad, bibigay ko sa mahihirap. Ito pa, hindi pa tapos. Hindi pa tapos, mga kapatid. No? At kung, may nadaya sino man, ibig sabihin sa paniningil niya, na may nadaya siya, isasauli ko ito sa kanya ng 4 times. Nadaya kanya, 10,000, bibigay niya 40,000. Nadaya kanya, 1 million,
ibabalik niya 4 million. Gusto niyo ba yon sa mga contractor na yun? Hallelujah. Grabe, si Zacchaeus. Ulitin ko, walang Bible study nagaganap. Kainan lang. Kainan lang. Fellowship lang. Peace and joy lang. In the Holy Spirit. Pero may nako-convert. Amen! Amen! So yung mga ganid, Zacchaeus, mga sarili, nagiging mapagbigay. Oh Lord, maghari ka sa Senado sa Kongreso. Amen? Hallelujah. Problema daw ng bayan natin, hindi budget. Problema ng bayan natin ay kasakiman. Kasakiman. Sobra. Walang contentment ang tao. Gusto lahat kaniya. No? Minsan ako'y nagtataka. Merong mayor na binili yung lupang yun, binili yung lupang yun, binili yung lupang yun, binili yung lupang yun, tabing dagat, bundok, lahat, binili na niya. Pero yung edad ng mayor, papatay na. Ba't may ganun? Para saan pa? Nabilin mo yung napakaraming yun mag-ipon ka, papatay ka na, edad mo na yung 80, edad mo na yung 90, no? Wala na. May mga ganun. Hindi na matapos yung pagiging sakit. Hindi mawala-wala. Amen? Hallelujah. No? Okay. Si Jesus ay magalakin, mga kapatid. Lucas 10, verse 1, pagkatapos nito, umili ang Panginoon ng 72. Pinahayo niya, pangaral niyo ang mabuting balita. Na? Ang sabi rito, sinugo niya ng dalawa-dalawa yung 72. Ano nangyari? Sa 72 nito, na dalawang sinugo sa mga bahay-bahay. Mga kapatid, pagpasok nyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Yun ang utos, number 1. Pag nagbahay-bahay kayo, dalawa, ang sabihin nyo, pagpasok nyo sa bahay, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Naniniwala kayo dito? Mga kapatid, salita lang to, bibig lang ito, pero ganito ka-powerful ito. Pinapasat, naniniwala si Jesus sa power of words. Na? Sa power of words, sasabihin lang, maghari nawa ang kapayapaan. Kung sa bahay na yon may tension, merong mga hindi nag-uusap, merong mga problema, hindi magkasundo, mga kapatid, o kaya naliligalig sa material na bagay, mga kapatid, ang sasabihin daw nila, maghari. Laging ang kapayapaan ang mahalaga kay Jesus. Hello? Inuuna niya. At alam niyo, may karugtong pa to, hindi ko lang nailagay, ang karugtong nito nakalagay, at kung mapagmahal sa kapayapaan yung nakatira doon, tatanggapin niya ang paspas. Sino rito mapagmahal sa kapayapaan? Ayaw ng gulo. Na? Kung mapagmahal sa loob ng bahay, yung may-ari ng bahay sa kapayapaan, tatanggapin niya ang paspas. Na? Pagkatapos nito, ano po ang kasunod nun? Na? Masayang bumalik ang 72. Ano nangyari? Iniulat nila sa Panginoong Hesus, kahit po mga demonyo sumusuko sa amin dahil po sa kapangyarihan ng inyong pangalan. So nakapagpagaling sila, nangaral ng kaharian ng Diyos, nangaral ng mabuting balita. Alam niyo nangyari, na? Alam niyo ang gusto ni Hesus? Yung joy na nasa Kanya, huwag niyang suluhin. No? John 15:11, sabi diyan, I have told you these things so that my joy. Si Jesus may sariling joy. Si Jesper din may sariling joy. Meron tayong joy. Si Jesus may sariling joy. Hindi yun katulad ng joy na naranasan natin. Pero ang sabi niya, kaya ako sinasabi ito sa inyo so that my joy may be in you. And your joy may be complete. Kalooban ba ng Diyos na maging masaya, hindi tayo? Kalooban ba ni Jesus ng kaharian ng Diyos na maging masaya, hindi tayo? Ayan o. Jesus is full of joy, pero ayaw niyang solohin. Gusto niya ito ipamigay sa atin. My joy may be in you, and your joy may be complete.
Wow! Sino may gusto ng complete joy? Hallelujah. Ano? Bakit masayahin ang Panginoon? No? Ayan. Nakadilaw na lang basahin natin. Then Jesus went around doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Basta good work, doing good, masayahin si Jesus. Ha? Alam niyo ba yun? Napanood ko kanina. Ewan ko ang napanood nyo. Yung taong may tama sa isip, kinulong na lang sa parang kulong ang baboy. Napanood niya? 15 years. 15 years. Dahil nakaupo na lang sa sulong, balungtot na yung paa niya, hindi na tumatay. Mga kapatid, bilib ako sa mga gumawa nun. Bakit? Pero yung buhok niya, tumigas na, umaba sa loob ng damit dito. Naghalo yung dumi niya, tsaka yung buhok. Matigas na yung buhok. 10 kilo na daw yung buhok, kaya nakaganon siya. Hindi na niya madala ang buhok niya. Tapos doon na siya dumudumi lahat, doon kumakain. Hindi siya umaalis, dumi. Kaya naghahanap sila ng iskoba para baklasin yung mga dumi. Yung pinapanood ko yung mga gumagawa, no? Grabe, iniisis nila, ginupit nila. Very satisfying yung resulta eh. Gusto mo talaga tapusin at makita yung tao nakaupo na maayos na, malibilis na, bagong gupit, bagong damit. Wow! Ang saya-saya ng mga gumagawa. Si Jesus kaya full of joy, walang tigil sa good works, kakagawa ng mabuti. Ngayon, uso-uso po. Ang problema lang ngayon ay pine-Facebook, ginagawang content. Yung pagbili ng mga pagkain, bibigay sa street children, street, okay lang. Pero di ba na, at least may mga natutulungan. Mga kapatid, huwag kayong mapagod. Kakagawa ng mabuti. Lalo na daw sa mga kapatid. Lalo na sa church. Merong lalo na sa Galatians sinasabi. Huwag tayong mapagod. May reward yan eh. Isa pa, yun yung joy na complete. Di ba nanood ka lang ng video na meron tinulungan, natuwa ka na? How much more kung ikaw ang gumagawa nun? Amen? Kung paminsan-minsan kahit isang araw ay naipangako mo isang araw, isang mabuting gawa. Uy, alas 3 na lang hapon, wala pa akong mabuting gawa. Sino kaya pwede bigyan dito? Oh, maganda. May nagdaang bakal sa inyo. O meron kayo, marami kayong mga nakatambak doon. Oh, kung bibilin niya, 19 pesos lang, ibigay mo na. No, simple good works. Pero nakapagpasaya sa iyo, tuntua yung tao, tuntua ka din. No? Ang dami pwedeng gawin. Ang dami pwedeng gawin. Mga kapatid, para tayo mapuno ng biyaya. Amen? Amen na ba? Matatapos na po tayo. Ang maganda po sa kay Jesus, iwanan ko sa inyo to. Itong verse na ito, as Jesus is, so are we. Kailan? Kailan? In this world. Hindi sa coming world. Kung sino daw si Jesus, ganun din tayo sa mundo ito. Meaning, yung paghaharing iyon ni Jesus, magagawa natin hindi sa darating ng mundo, kundi in this world. Ulitin ko, as Jesus is, 1 John 4:17, so are we in this world. Pero mas mababaw na salin. Ito po yung mababaw na salin. As Jesus is today, not in the coming day, not in the coming year, as Jesus is today, so are you. Ganun ka din. Panggising sa kamalayan, si Jesus, yung hari nag-ahari sa atin. At sa bawat umaga, gumising tayo. Panginoon, may power of words. Salamat, una sa lahat, ikaw ang hari ko, ikaw ang nag-ahari sa akin, gugugulin ko ang maghapon. Ang maghapon ito,
Nagising ang aking kamalayan na ako po'y pinaghaharian mo. Amen? Maging pagpapala ako sa mga tao. Makita yung righteousness, ang tatlo ngayon. Righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Amen? Sino na pagpala? Sino may natutuhan? Tumayo tayong lahat. Pasalamatan natin ang Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Righteousness, peace, and joy nasa loob namin. Sapagkat ang kingdom of God ay nasa amin. Ikaw na hari na nasa loob namin. Pagharian mo pa kami. Sa bawat umaga pa lang, Panginoon, sabay maggising pagmulat ng aming mata. Magising din ang aming kamalayan. Panginoon, na may kaharian sa loob namin. Na ang kaharian ito pwedeng makita sa magitan ng righteousness, peace and joy, Panginoon, sapagkat sa magitan nito, Panginoon, makikita kami nga ang ilaw sa sanlibutan. Lalo na po ngayon na nangyayari sa aming bansa, kalunos-lunos po. Panginoon, kailangan na po kaming mag-shine. Kailangan na po kaming maghari. Kailangan nang mangyari ang sinasabi mo, ang kalooban mo sa langit ay mangyari dito sa lupa, Panginoon. We thank you, Lord, for your word. Na-encourage kami, napalakas po kami, nabigyan mo kami ng mga bagong katotohanan. Pero, dinidesire namin, Lord, every day, gising ang aming kamalayan sa katotohanan. Salamat po. Salamat na marami. In Jesus' name we pray. Amen.